Noong Nobyembre 2019, ipinarada ni Ted McFall, isang tagapag-alaga ng bubuyog, ang kanyang truck malapit sa mga pugad sa Whatcom County, Washington. Sumilip siya sa bintana at nakita ang nakakatakot na tanawin. Nagkalat ang mga bangkay ng bubuyog at mga tumpok ng patay na miyembro ng kolonya sa harap ng pugad. Habang nasa loob, mas nakakatakot pang tanawin ang bumungad. Libo-libo pang mga bubuyog, napugutan ng ulo at labis na sinira ang mga katawan. Ngunit walang makitang salarin. Hindi alam ni Ted na ito palang simula ng pambansang pagkabahala dahil sa natuklasang nakamamatay na insekto na maaaring magdulot ng malaking pinsala sa Estados Unidos. Kilala bilang mamamatay tao, kayang patayin ng Asian Giant Hornet ang biktima sa ilang segundo gamit ang malakas na lason. Sundan ng hanggang 60 milya at matiyagang maghintay ng tamang oras para umatake. Ito ang pinakamapanganib na putakti sa mundo. Ang Vespa mandarinia, na tinatawag ding Asian o Japanese Giant Hornet, ang pinakamalaking putakti sa mundo. Nagmula ito sa luntiang tanawin ng Silangang Asya, Timog Silangang Asya, at ilang bahagi ng Russian Far East. Namumuhay ito sa mabababang bundok at kagubatan at iniiwasan ang kapatagan at malamig na matataas na lugar. Kahit may sapat na pagkain at pugad, kilala ang mga dambuhalang insektong ito sa tapang at sobrang agresibo nilang ugali. Dahil sa hilig nila sa bubuyog, kinakain nila ang mga uod nito at pinapakain dito ang mga supling. Kadalasang sinisira ang buong pugad. Nakakagulat, kayang pira-pirasuhin ng isang putakti ang 40 bubuyog kada minuto at kayang lipulin ng grupo nila ang kolonya ng 3,000 at 1,000 bubuyog sa ilang oras. Ipinapakita nila ang walang awang husay sa paghuli ng biktima at kilala sa pagbiyahe ng 60 milya sa bilis na 25 milya bawat oras. Hindi tulad ng kanilang mga kamag-anak sa mundo ng putakti at bubuyog, ang Asian Giant Hornet ay may nakakatakot na kalamangan. Mayroon silang pantulis na walang tinik kaya't kaya nilang umatake ng sunod-sunod. Paulit-ulit nilang tinutuhog ang kanilang biktima. Sa bawat tusok, naglalabas sila ng lason na binubuo ng 8 kemikal na may kanya-kanyang tungkulin. Nagiging sanhi ito ng pagkabulok ng tissue, hirap sa paghinga, matinding sakit ng turok, at pagdating ng dagdag pang hornet sa lugar. Kahit depensahan ng bubuyog ang sarili laban sa mga putakti, hindi pa rin sila nagtatagumpay sa mga mabagsik na mandaragit na ito. Ang higanteng putakti sa Asya ay 5 beses mas malaki kaysa sa bubuyog at may makapal na baluti, kaya ito ang pinakamalaking putakti sa mundo. Maaari silang umabot sa karaniwang haba na 2 pulgada na may pakpak na humigit kumulang 2.75 pulgada ang lapad. At ang kanilang itsura ay kasing nakakatakot din. May dilaw kahel na baluting ulo, malalaking pangil, kahel itim na guhit, at 5 nakakatakot na mata sa muka. 2 ay compound eyes. Bawat isa na may libo-libong lente ay nasa magkabilang gilid ng kanilang malaking ulo, habang 3 simpleng lente na tig-iisang mata ay nasa ibabaw ng kanilang ulo, na kumukumpleto sa kanilang nakakatakot na anyo. Natuklasan ng partikular na scout na ito ang isang malaking pugad ng bubuyog. Sa paglapit, nag-iiwan ito ng marka gamit ang pheromone na inilalabas mula sa mga glandula sa likod ng mga paa nito bilang senyales sa kanyang grupo na may target silang aatakihin. Ang kakaibang amoy ng pheromone ay hindi lang umaakit sa iba pang higanting putakti papunta sa pugad, kundi nagbababala rin sa mga bubuyog na nagdudulot ng kaguluhan sa kolonya habang inaasahan nila ang nalalapit na pag-atake. Hindi kayang tapatan ng bubuyog ang husay nila. Nang dumating ang grupo ng mamamatay putakti, agad silang umatake. Sa ilang oras, halos 3,000 at 1,000 bubuyog ang napatay ng maliit na grupo ng higanting putakti, winasak ang kolonya. Pagkatapos, bumalik ang mga mamamatay putakti sa kanilang pugad, dala ang kanilang mga nasamsam na nagsisilbing mahalagang protina para sa susunod na henerasyon ng mga insektong ito. Kagiliw-giliw, ang ilang mga bubuyog sa Hapon ay nag-evolve upang harapin ang banta ng mga mamamatay putakti. Sa patuloy nilang pagharap sa mga mananakop na ito, nakabuo sila ng kakaibang paraan para ipagtanggol ang kanilang mga pugad. Kapag may putakting tagapagmanman na lumapit sa pugad ng bubuyog sa Hapon, naglalabas ito ng pheromonal na senyales para manghuli. Kapag naamoy nila ang pheromone, mga 100 bubuyog ang nagtitipon sa bungad ng pugad at iniiwang bukas ito bilang bitag.
Hinahayaan ng mga bubuyog ang putakti sa pugad, saka ito pinalilibutan ng daan-daang bubuyog na bumubuo ng bola at pumipigil sa tagapagmanman na makakilos. Pagkatapos, malakas na pinapavibrate ng mga bubuyog ang kanilang mga flight muscle, kaya tumataas ang temperatura sa loob ng bola hanggang sa umabot ito sa kritikal na 115 degrees Fahrenheit. Bukod dito, ang pagsisikap ng bubuyog ay nagtataas ng carbon dioxide sa bola. Sa ganitong konsentrasyon, natitiis nila ang init na hanggang 122 degrees Fahrenheit, pero hindi kayang mabuhay ng putakti sa kombinasyon ng mataas na temperatura at mataas na antas ng carbon dioxide. Kaya ginagamit nila ang maliit na pagkakaibang ito para literal na lutuin ng buhay ang putakti. May ilang bubuyog na namamatay rin, pero sa pagpatay sa tagapagmanmang putakti, napipigilan nilang makatawag ito ng tulong na pwedeng pumuksa sa kolonya. Gayunpaman, ang estratehiyang depensang ito ay matatagpuan lamang sa mga bubuyog sa Hapon at kapag hindi sila humaharap sa malaking grupo ng mga putakti. Dahil kung marami ang kalaban, siguradong wawasakin sila bago pa man sila makapagtakda ng bitag. Bukod sa bubuyog, ang matakaw na putakti ay kumakain din ng iba't ibang insekto, kabilang ang mas malalaki tulad ng sasambang, hornworm, salagubang, at maging ibang putakti at wasp. Ang paraan nila ng pagkain ay kasing bangis ng kanilang pagiging epektibo. Sinasipsip nila ang likido ng biktima dahil hindi nila matunaw ang matitigas na protina. Pagkatapos ng matagumpay na panghuhuli, isinusuka nito ang parang paste na substansya para ipakain sa mga uod nito, lalo na sa mga uod ng bubuyog. Pagkatapos, gumagawa ang mga uod ng masustansyang likido na iniinom ng mga adult para sa dagdag na enerhiya. Bagamat malalaki ang pangsaksak ng Asian Giant Hornet, ginagamit nito ang panga para talunin ang biktima at ang pangsaksak ay para sa pagtatanggol laban sa mas malalaking banta tulad ng tao. May taglay din silang malakas na neurotoxin na tinatawag na mandarotoxin sa kanilang lason. Hindi man delikado ang isang turok, maaaring nakamamatay ang maraming kagat lalo na sa allergic sa lason. Ayon sa mga entomologist, ang kagat ng Asian Giant Hornet ay parang mainit na pako na tumutusok sa balat, kaya't nabigyan ito ng pain ranking na 2 sa Schmidt Pain Index. Bukod sa pag-inject ng lason gamit ang tibo, kaya ring magwisik ng lason ng Asian Giant Hornet sa mata ng tao na maaaring magdulot ng matagalang problema sa paningin. Ang nakamamatay na dami ng lason ay maaari ring magdulot ng seryosong banta sa mga bato. Habang walang tigil na nagtatrabaho ang mga organong ito para alisin ang lason sa katawan, maaaring magdulot ang prosesong ito ng pinsala sa bato at, sa malulubhang kaso, kamatayan. Sa Japan, umaabot sa 50 tao ang namamatay taon-taon dahil sa bubuyog at putakti. Noong 2017, namatay ang isang 87 anyos na Haponesa na naka-wheelchair matapos atakihin ng grupo ng higanteng Asyanong putakti. Habang inihahatid pa uwi mula sa nursing facility, tiniis niya ang 50 minutong pagsubok kung saan nakagat siya ng mga 150 beses. Kahit may tagapag-alaga at paramedic, hindi na isalba ang kanyang buhay. Ipinapakita nito ang grabing epekto ng mga insektong ito. Nakakagulat na sa kabila ng masamang reputasyon, kinakain pa rin ng ilan ang mga mapanganib na insektong ito, lalo na sa mga komunidad na kasama nila. Itinuturing na isang delikasya ng ilan ang Asian Giant Hornet. Kadalasang niluluto ito sa pamamagitan ng deep frying at inihahain bilang hornet sashimi. Karaniwan ang ganitong gawain sa mga bulubunduking rehiyon ng Hapon na may maraming Asian Giant Hornet. Malamang sumakay ang mga nakakatakot na putakti sa cruise sa Pacific at palihim lumabas sa mga pantalan ng Vancouver. Sa loob ng ilang buwan mula 2019, nagdulot sila ng kaguluhan sa Hilagang Amerika at inatake ang maraming pugad at kolonya ng bubuyog. Dahil dito, nagulat ang iba't ibang media at tinawag ang mga mabagsik na insektong ito bilang mga murder hornet. Kahit na ang kanilang mapanganib na layunin ay para sa mga bubuyog at hindi sa mga tao. Ang dramatikong pagtawag ay nagdulot ng matinding pagkabahala sa bansa at lalo pang pinatindi ang seryosong sitwasyon sa gitna ng krisis. Ang mga siyentipiko ng Kagawaran ng Agrikultura ng Washington at voluntaryo ay naghanda upang hanapin at lipulin ang mga insektong ito bago kumalat. Pagkatapos ng ilang buwang paghahabol sa mga mamamatay pukyutan na ito, nagawa nilang lagyan ng tag ang isang babaeng manggagawa gamit ang dental floss at pinakain siya ng strawberry jelly. Sinundan siya ng research team gamit ang radio transmitter na may pings na nagturo sa kanila sa mga pugad na agad binuwag. Hindi pa tiyak ang bilang nila sa ilang rehiyon, pero patuloy na babawasan ang populasyon dahil sa pagkawala ng tirahan dulot ng pagtutroso.
Sa United States din, tuluyan nang nawala ang Asian Giant Hornet sa ngayon. Tulad ng honeybee at Asian Hornet, ang Giant Hornet ay may organisadong komunidad na may hierarkiya at mataas na pakikisalamuha. Ang mga reyna na nangingibabaw at responsable sa paglalagay ng itlog at pagsimula ng kolonya ay may prioridad din sa pagkain gaya ng dagta ng roble. Mula kalagitnaan ng Setyembre hanggang Oktubre, sabik na tinatanggap ng mga drone ang mga lumalabas na reyna at nakikipagtalik bago humanap ng iba pang pagkakataon. Sa kabila ng pagsisikap, 65% lang ng reyna ang matagumpay na napapaalis ang mga lalaki. Pansamantalang pinapakita ang katatagan nila. Sa tagsibol, nangingitlog ang reyna ng isang itlog bawat selda ng pugad at napipisa ito sa loob ng 1 linggo. Pagsapit ng huling bahagi ng tag-init, nararating ng kolonya ang pinakamataas nitong populasyon na humigit kumulang 700 manggagawa, karamihan ay babae. Ang mga lalaki ay umaalis sa pugad kapag sila ay ganap ng hinog at kadalasan ay namamatay matapos makipagtalik. Habang papalapit ang taglagas, unti-unting namamatay ang mga manggagawa at kasalukuyang mga reyna, iniiwan ang mga batang napunlaan na reyna upang mabuhay sa taglamig at ipagpatuloy muli ang siklo sa susunod na tagsibol. At kaya naman, ang paglipat ng paghahari ng mga reyna ay nagpapatuloy taon-taon, panahon pagkatapos ng panahon. Siya nga pala, salamat sa panonood at magkikita tayo sa susunod. Sobrang excited ako. Hindi ko alam kung kayo rin ba, pero parang nakakatindig balahibo ito. Alam mo yon, parang mga lobo na nilalapa ang mga tao at baka pati mga bata, mga bubuyog, mga putakti. Diyos ko, sige, mamaya na lang. Salamat sa suporta ng channel members. Huwag kalimutang sumali para sa exclusive benefits.